I will make sure and I will do everything in my power na ito pong Magna Carta of Seafarers maipapasa po ito dahil ito po ay para sa kapakanan ng mga seafarers. Hindi po para sa kapakanan po ito ng mga korporasyon o kumpanya na nagpakasasa sa pawis, hirap, dugo ng mga seafarers. Hindi po. Para sa mga seafarers po ito. And I am just walking the talk. Nandito na po ako Senado, niluklok niyo po ako, then I'm just doing what I'm supposed to do base po sa aking pinangako nung panahon ng kumpanya at hindi po ako bibitaw dyan. Marami akong mga kaaway, so be it. I don't care. Gumagastos na mga milyon-milyon. Ito mga mining companies, milyon ang ginagastos. Even while we speak, kumakalat ang pera nila. Kumakalat ang pera nila. May kita mo naman mahalata mo Umaandar yung labi na. Kaya sinabi ko, nung pinasa ko yan, over my dead body. No. Lalaban ako. Expose ko kayo. Subukan nyo. He who has less in life should have more in law. Mga ka-wanted ang mga netizens natin, I'm here to talk about the significance and importance of Senate Bill 2221 o yung tinatawag nating Bill for the Magna Carta of Seafarers. Kailangan po nating madiscuss kung gaano ka-importante at kahalaga yung bill na yan rather than na-overshadow siya ng mga issues tungkol doon sa nangyari sa interpellation, etc. etc. So narito po ang editorial ng Rappler tungkol sa Seafarers Bill natin. Manila, Philippines, the Senate on Wednesday, September 27, approved on third and final reading the Magna Carta of Filipino Seafarers, which seeks to outline the rights of seafarers and ensure their welfare. Voting 14-0-0, the senators passed Senate Bill number 2221, which covers seafarers' social welfare benefits, grievance system, and reintegration program. It also seeks to address deficiencies in domestic laws pertaining to Filipino seafarers' training and accreditation, which endanger their employment in the global maritime industry. The passage of the bill in Senate came after President Marcos Jr. certified it as urgent in a letter dated September 25. The Philippines was reported as the top source of seafarers in the world in 2021 according to the United Nations Conference on Trade Development. Data from the maritime industry showed that the Philippines deployed over 400,000 seafarers yearly from 2017 up until the COVID-19 pandemic, even when the pandemic affected shipping worldwide and caused a 57% drop in the Philippine seafarers deployment. In 2020, over 200,000 Filipinos still manned the vessels plying the world that year. So malinaw po na itong Seafarers Act is intended to maintain at ma-provide ang ating seafarers ng training at ng kakayahan to maintain yung pagiging number one nila sa mundo as the seafarers or seaman na hinahanap ng mga shipping lines internationally. So napakalaking bagay na to. Just imagine 400,000 seafarers ang nade-deploy from 2017 up to the period of COVID-19. Tapos kahit bumagsak na ang ng 57% ang hiring ng seafarer in 2020, 200,000 Filipinos pa rin ang nade-deploy overseas. So ganyan po kahalaga yung Seafarers Act o yung Senate Bill 2221. No po. Later on po, may interview po natin si Attorney Gail de la Cruz. Siya po ay isang insider na nakakaalam kung paano nila winork out at ginawa yung Senate Bill 2221. Again, congratulations sa iyo, Senator Rapi Tulfo, and congratulations to all who work for you. At sana po matugunan na natin ang pangangailangan ng ating mga seafarers. Ano po? Maraming salamat po. Hintayin po natin yung interview ni Attorney Gail mamaya. Gail! O Gail! Yes. Attorney Gail de la Cruz,
kausap ko po ngayon si Attorney Gail de la Cruz, ano? Si Attorney Gail, part ka ng legislative team ni Senator Tulfo, di ba? Okay ba, malakas? Nasa linya po natin ngayon si Attorney Gail de la Cruz. Part po siya ng legislative team ni Senator Tulfo. Parang matanong po natin siya inside track or inside story ng pag-i-sponsor ni Senator Raffy ng Senate Bill for Seafarers Act or Magna Carta for Seafarers. Good afternoon, Attorney Gail. Good afternoon, Attorney Fred. Si Attorney Gail de la Cruz po ay graduate. Yan. Si Attorney Gail de la Cruz po ay graduate ng Ateneo College of Law. Hindi ko na po sasabihin kung anong batch. Secret na lang yan. Secret na lang. Ma'am Gail, bigyan mo naman kami ng bigyan mo naman kami ng konting inside story or a briefer about sa yung pag-sponsor ni Senator Raffy ng Seafarers Act Bill. Okay, una-una congratulations kay Senator Raffy Tulfo. Tsaka sa team nyo, congratulations din. Salamat. Kasi talagang kumbaga, dumaan kami sa butas ng karayom para ipasa itong bill na ito sa Senado. Kung ang hindi po alam ng lahat, yung bill na to, yung Magna Carta of Seafarers, 13 years in the making po yan. Teka, ulit nga, 13 years in the making? Yes, kasi to be exact, ang unang-unang version po ng bill na to ay final pa po ng yumaong si Senate President Edgardo Angara. At naabutan na ng anak niya, si Senator Sonny. Okay. Kaya matagal na po yan, tapos iba-ibang version. Madaming mga opposing views, opposing positions po. Every Congress since then, naka-file yan, nare-refile, pero hindi po napapasa. So, kaya, Attorney Gail, so may mga nag-attempt in the past na maipasa yung bill na yan? Yes, dumaan yan sa iba't ibang kongreso kasi kailangan talaga yan 2000, if I'm not mistaken, so that's 10 years or 13 years ago, kasi we ratified, ang basis po kasi ng Magna Carta is the Maritime Labor Convention of 2000. So, ito yung International Convention or treaty na naglalahat dyan ng international standards regulating the maritime industry. And since signatory po tayo sa convention na yan, we ratified this convention 2012. So, obligado po talaga tayo dapat magpasa ng enabling law. Okay, Attorney Gail, ano sana ang magiging implication kung hindi natin maipapasa sa na batas into law yung bill na yan? Ano magiging implication sa ating mga seafarers? Una-una kasi wala tayo, obligasyon natin na magkaroon ng safety. So parang bakit pa natin i-ratify yan kung hindi naman natin sasabatas magkakaroon tayo ng sariling batas. Isa sa mga obligations natin yan sa mismong convention na the flag states or the member states should adopt and pass an enabling law for this international convention. Okay, so may potential. Isa sa mga reasons yun is syempre kailangan protektahan natin yung mga seafarers natin for the past how many years. Number one po ang Filipino seafarers sa buong mundo. Malaki po yung market share natin. Tinitingala po, malaki po ang respeto ng maritime industry, global maritime industry sa mga marinong Pilipino dahil nga magagaling tayo, yung competence natin, dedication sa work bilang mga marino ay talaga namang kinikilala yan sa buong mundo. So, ma'am, dapat lang na meron tayong batas para proteksyonan po sila. At saka, so with this law, bukod sa number one na tayo sa na hinahire ng mga shipping companies as seafarers, mali-level up pa sila kasi yung batas na kailangan nila nandiyan na for their training and for their protection. Yes, exactly. Yan. Kasi kung naalala niyo po, meron pong nagtangka yung EMSA, yung European Commission, na parang hindi na i-recognize yung ating mga seafarers sa Europe dahil nga meron tayong mga inconsistencies, deficiencies patungkol daw sa training and education. So, Attorney Gail, isa yan sa mga reasons kung bakit kailangan din natin magpasa ng
Magna Carta of Seafarers. So, Attorney Gail, kung hindi na ipasa ito, maaaring dumating yung araw na yung mga seafarers natin ay hindi na i-hire ng mga shipping companies. Tama ba? Po, pwede po yun kasi isa sa mga conditions para sa employability ng marino sa buong mundo, aside from competence, education, isa pong tinitingnan nila yung shipping industry, yung legal environment ng bansa kung saan nila kukunin yung mga marino. So kailangan talaga natin magpasa ng Magna Carta parang bilang tugon sa ating obligasyon sa international maritime community or industry. Okay. Attorney Gail, ano na ulit ang naging posisyon mo, naging papel mo in working out this bill? Ano na po ang naging participation mo, ma'am? Ako po kasi yung naka-assign lawyer ni Sen. Rafi sa Committee on Migrant Workers. So itong committee po na to, dito po bumagsak yung bill ng Magna Carta of Seafarers. Ibig sabihin, tayo yung inatasan na para mula dun sa committee hearing para ipasa ito hanggang sa mga technical working group, tayo po yung kasama dun sa lahat ng hearings at para mahimay po at makita po kung ano yung mga positions ng stakeholders, yung manning agencies, mga marino, madami pong mga grupo ng mga seafarers ang kinonsulta natin. Siyempre, sa lahat po yan ng pagkakataon ng paghihiring at konsultasyon, nandyan po nangunguna po, siyempre, si Senator Rafi. So he was almost always part of the orientation, mga briefings, etc., di ba? Of course, ay nako, Attorney Fred, kahit ako, wala rin naman akong, sa totoo lang, hindi ko naman expertise, kumbaga, ang maritime law. So talagang nag-aral po kami, kasabay po ni Sen. Rafi, inaaral po namin yung mismong Maritime Labor Convention, yung mga standards of certification, training, and watchkeeping, and of course, yung mga pertinent local na legislation natin, kagaya ng DOLE, kagaya po ng mga circulars ng DOLE, ganun din yung POEA, well, dating POEA, ngayon DMW. So lahat po yan. Kasi sa totoo lang, Attorney Fred, 7 versions po ng bill ang meron tayo, ang naihain ng 19th Congress. So isipin mo yun. So yung 7 versions na yan, in-integrate mo into one version na lang. Yes. So, aside from yung proseso na papakinggan mo, anong position ng isa't isa, i-reconcile mo pa yun. Kaya siguro, Attorney Gail, yes, po ang ginawa natin. I'm sure nahawaan ka na rin ng pagiging workaholic ni Senator Rafi Tulfo, no? Diba? Anyway, ma'am, po yan kahit gabi. Ma'am, workaholic po talaga si Senator. At saka syempre, every time po na merong reklamo ng patungkol sa ng marino dyan sa RTI, tatawag yan, iko-connectan niya po yan sa batas na ginagawa namin. Kaya hindi natin masasabi na very theoretical yung knowledge niya kasi ngayon meron din siyang sariling experience. Ilang mga marino po nagrereklamo ngayon, sa RTI, ilang marino na ang dumaan dyan para magreklamo, mga patungkol sa kanilang disability claims, insurance, death benefits, injury benefits, illegal recruitment. Yan po, alam na po talaga ni Sen. Rafi kahit hindi mo nga ituro sa kanya kasi may first-hand experience din po siya dyan and knowledge about different problems. Ma'am Gail, may I know, I'm sure you were there nung nagkaroon ng interpellation. Ano ba yung tungkol sa issue ng domicile and residence? Ano bang masasabi mo doon? Of course, I'm not taking anything against Senator Pia Cayetano, but being an outsider watching it from TV or from the video, gusto ko lang malaman ano ba yung naging issue na yun tungkol sa residence and domicile. Unang-una po, para lang po malaman ng mga nakikinig at saka mga netizens po natin, yung proseso po ng interpellation and period of amendments na tinatawag, ito po yung proseso na normal naman in a legislative work na magkakaroon ng exchanges. Minsan dahil magkaiba opinion, minsan for clarifications lang. Okay.
siguro ng iba, nagkaroon ng pagkakaintindihan yung dalawang senator. Pero hindi po kasi sa totoo lang, wala naman talagang issue tungkol dun sa domicile. Pina-clarify lang ni Senator Pia kung dito ba sa batas na to, which is a maritime legislation, may iba bang ibig sabihin ng domicile sa residence. Nagugat po kasi yung usapan tungkol dun sa application ng kung sino yung gagastos kapag ni-repatriate or ibalik yung seafarer in cases na may abandonment or merong medical emergency, may disability, or kung let's say namatay siya, saan siya ibabalik? At saka doon ata sa standard employment contract, domicile ata nakasulat. Oo. Sa industry practice po talaga at maritime law, wala namang difference yung domicile and the term residence. Meron tayong tinatawag na standard employment contract. Yun yung pinipirmahan ni seafarer bago siya umalis, bago siya sumampa sa barko. Yung nakalagay na address doon, yun po yung kinoconsider natin domicile. Domicile niya, okay. So Ma'am Gail, Attorney Gail, ano pong kinatapusan nung hearing na yun? I'm sure na-resolve yun at anong kinatapusan? Para po maging klaro at hindi na po magkakaroon ng vagueness pag in-apply yung batas, naglagay po tayo ng definition under the section na definition of terms. Nilagay na natin kung anong ibig sabihin ng domicile. So at the end of the day, wala na yung it's the address where the seafarer wants to be returned in case of repatriation. Okay, so na-resolve din yung issue pala. Na-resolve din at na-reconcile din yung issue. Na-reconcile din yung pagtatalo. Yan, naaayos naman. Kaya wala namang, nagkaroon lang ng konting tension, pero hindi naman tension in the sense na mag-aaway. Kasi talagang normal naman everyday ganyan sa plenaryo. Tsaka Attorney Gail, considering that he's a neophyte congressman, he's not even a lawyer for that matter, I think he did very well. He did very well. Considering that he fought for a bill or for a law na ang tagal na nakabinbil na hindi mapasa-pasa. Pero this only goes to show, you don't need a lawyer in the Senate. What you need is somebody who has the dedication, who has the resolve, who has the sincerity to work out that law. Di ho ba? Yun po ang importante sa lahat. Hindi mo kailangan maging abogado para maging senador. Ang kailangan mo, yung puso. Di ba? Yung malasakit sa tao. Naalala ko tuloy yung sinasabi niya sa amin, yung mantra na pagdesisyonan niya. He who has less in life should have more in law. Ito na po yung sinasabi ni Senator Raffy Tulfo nung siya ay nangangampanya. At yan ay ginagawa, binibigyan niya ng buhay, no? At saka nakita mo naman, Attorney Fred, halos lahat 14 na senators yung nandun nung nagbotohan ng third reading. 14 senators. Kasama si Senator Pia? Yes, wala. And she voted in favor of the bill. Yes, 14 voted. Okay, ito pa may mga nagsasabi pa. Senators are co-authors and co-sponsors of the bill, and it took 13 years and it took one Raffy Tulfo to finally pass a very important piece of legislation. Ito pa, Attorney Gail, listen to this. May nagsasabi pa, dahil doon sa pinagdaanan ni Senator Raffy during the interpellation, hindi na lang siya uulit na mag-sponsor ng batas. Sige, will you please tell us anong opinion mo dyan? Hindi po totoo yan. Akala namin tapos na ang trabaho namin, pero hindi, Attorney Fred, madami tayong mga bills. O anong mga susunod na bills niya? Nandyan po yung waste to energy bill niya na nasa second reading na po. So pagbalik ng plenaryo, up for interpellation din. And yung mga bills po niya patungkol sa OFWs pa rin bilang chairman ng migrant workers. Kakatapos lang po ng hearing, yung tungkol sa OFW hospital, tungkol sa financial literacy ng mga OFWs para pagbalik nila dito ay dapat at makapagnegosyo po sila maayos sa paggamit ng kanilang hard-earned money. And wag mo na sabihin lahat, parang mauubos yung oras ko dyan. Ang dami pala. Di ba? Ang dami po, Attorney Fred. Mga siguro naka-file na tayo ng
more than 70. Siguro maabot na ng 100 bills yan. Basta ako, Attorney Gail, I'm very, very proud of Senator Raffy. And that only goes to show na ang kailangan mo yung taong may puso at hindi kailangang abogado para maging senador at magawa yung trabaho niya bilang senador. Di ba? It's the sincerity and it's the resolve na gawin yung dapat niyang gawin. Isipin mo, you're talking of a bill that has been pending for so many years. Actually, nung pinatay yung bill, nandyan din yung mga grupo ng mga marino and nagtsaga po sila na nandito sa Senado para po pakinggan at to make sure na mapasa yung panukalang batas. And sana nga, within a short period of time, magkaroon na ng bicameral committee at magkaroon na ng Attorney Gail, isa pa, I need your opinion on this. Di ba, the bill was certified as urgent by the President? Yes, opo. May nag-claim naman na kung hindi daw sinertifyan ni BBM o PBBM yung bill na yan as urgent, hindi raw yan naipasa ni Raffy Tulfo. In fairness to you being there from the very beginning, ano na masasabi mo tungkol dito? Attorney Fred, yung certification na yon ay na-issue actually nung second to the last day ng plenaryo, and we were actually at the last stage of the second reading. So, with or without that certification, mapapasa po talaga yan eh. May lalabas na. Oo. May lalabas talaga namin yan. Kasi nandyan, even without the certification, top 10 priority bills yan. Nakadalawang SONA na po si PBBM. Dalawang SONA si PBBM, yan ang binabanggit niya yan. Opo. Pero as you have said nga, you work on the bill na talagang tapos na rin, kaya talagang malaki na iturong of course ng certification, pero natapos na rin yung mga dapat yung gawin, kaya madali na rin nailusot sa mga readings, di ba? Actually, Attorney Fred, as early as May, naka-ready na po yung version ng Senate. Ang galing. At saka alam mo ba, bago pa lang umupo si Senator Raffy, yan ang isa sa mga binabanggit niya, yung Magna Carta for Seafarers. And there was even a threat na sino man ang maglalabi sa kanya against the passing of this Magna Carta, i-expose niya. Naalala ko yun eh. This was one of his earliest statement talaga, na yan ang talagang gusto niyang ma-push. Tama po yan, Attorney Fred. Talagang top 10 po yan sa listahan ng bills din natin na 5. Attorney Gail, ito lang siguro magiging conclusion ko, no? This bill, this Magna Carta for Seafarers was finally passed because na-neutralize niya siguro yung mga naglalabi against its passing. Opo, at hindi lang na-neutralize, I guess, yung trust nila sa isang tao, na ilabas nila lahat ng kanilang mga saloobin at opinion sa usaping Magna Carta. So, wala pong hadlang na wala na para papasa ito. Ang galing. Nasunik po siya. Madami po tayong consultative meetings, hindi naman po lahat na lalabas sa social media yan, pero everyday meron kaming whiteboard dito. Kaya nga. Iniisa-isa din naman namin yung mga provisions ng bill. Well, thank you, Attorney Gail. I'm sure yung naging discussion mo, explanation mo is very, very enlightening to everybody. Dahil ang na-highlight, yung nangyaring interpellation, hindi na naiisip ng tao yung significance ng bill na naipasa and the amount of work put behind that bill by your team, of course, and by Senator Raffy. Maraming salamat po and congratulations to you and congratulations to Senator Raffy. Good luck po sa inyong programa. Thank you. What's next after third reading? Attorney. Ay, teka, Attorney Gail. Yes. Teka, may nakalimutan akong tanungin. Now that we already have this Senate bill, what happens next? Pagkatapos po kasi nito, magkakaroon tayo ng bicameral committee and meron kasing mga conflicting provisions ng House version at saka yung Senate version. So kailangan i-reconcile po yun para mas maging solid yung batas. And after that, once na natapos po yung bicameral report, babalik po sila dito sa Senado, i-approve yan, magbobotohan, at pag natapos yun, akyat na sa Malacanang for the signature.
for the President signature po. Very good. So, ma'am, anong timetable dyan na nakikita mo? Gaano katagal pa o gaano kabilis na? Ngayon pa nga lang po, Attorney Fred, pinag-uusapan na namin yung BICAM. Pero kailangan kasi ma-constitute yung team ng Senate pagdating po ng plenaryo. Pagbalik po ng session, hindi natin magagawa yan ngayon dahil meron tayong session break until November. Okay, another question. Definitely by November, that's the time table that we're looking at. Attorney Gail, another question, another inquiry. Okay, kasi may mga nagsasabi na binarabara na yung pag-aamen para wala na lang mag-o-oppose. But I believe, considering yung pinagdaanan, the bill in its ever finest version. Am I correct? Yes, Attorney Fred, every Congress yan, ilang Kongreso po dinaanan. So kung ano man yung mga conflicting provisions since day one, na filter na yan throughout the years. And yung mga last po na amendments, in fact, nag-usap-usap na rin po yung mga legis and gusto talaga naming mapasa. Huwag na tayo magtalo. Kung napapansin nyo, even the minorities, Senator Coco Pimentel, Senator Risa, yung mga amendments po nila parang more on refinement, just refining the bill and then making it parang suited sa needs of the time, especially when it comes to yung requirements of training and education para maging compliant tayo. Yes. Ma'am, Attorney Gail, may question pa ako. Before you leave us, may question pa ako. Di ba practicing lawyer ka dati? Yes, Attorney Fred. Hindi ka ba nagsisisi, iniwan mo yung practice at nandiyan ka? Parang ang hirap ng trabaho mo dyan. Hindi, pero iba rin po yung challenge and iba rin po yung yung sense of yung kasi ito, parang proud din naman tayo na ito, meron kang napasang batas and it will affect not only seafarers now, but for the generations to come. Yes. Kaya nga, Attorney Gail, kaya nga kahit na outsider ako dyan, I'm very, very proud of your group, tsaka si Senator Raffy. Opo. Okay, thank you, ma'am. Proud naman po yung buong team. Very, very proud po na naging part kami nito. I-text mo nga sa akin kung sino members ng buong team para isa-shoutout ko sila pag upo ko sa Tuesday. Ay, sige po. Okay, sige. Ma'am, thank you very much, ha? Lahat po ng senators, kasi at the end of the day, collegial body po tayo. Yes, okay. Cooperate sila. And we are very thankful that there was no negative vote. Unanimously, it was passed on third reading. 14 senators voted, 18 senators as co-authors and co-sponsors. So, overwhelming po yung support ng buong Senado sa Ang galing. It's a good thing that somebody from the inside like you ay nakapagsalita na. Kasi maraming taong nasa labas na from the outside looking in, hindi naman nalaman kung ano man ang nangyari, kung ano nung conclusion nila. So, thank you, Attorney Gail. Okay. Salamat din po, Attorney Fred. Thank you. Good luck Okay. po, Thank you. mabuhay po kayo. Okay.